Hello! So for today's video, gagawa naman tayo ng chocolate crinkle bites. Arat na! Huy, hindi kasi savvy! So ayan, nagtimbang lang ako ng asukal na puti. Yes, yung maputi. Uy, galit yarn! Then magtimbang lang din tayo ng kokwa. So yung ginagamit kong kokwa, yung JB15. Mag-measure ka na din ng vegetable oil. Pagka-measure mo nga, mikus-mikus mo lang siya dyan sa Hanabishi na mixer. Low speed nga lang pala siya. Mix lang hanggang mag-incorporate yung tatlong ingredient. Incorporate? Ano yun? Tapos ay na nga, magbabasag lang tayo ng 8 itlog. So, ang ginagawa ko, hindi ko siya dinidiretso sa mixer. Kasi pag may bulok, yari na. Pero hindi naman tayo mabubulokan ng egg kasi laging fresh yung ginagamit natin. So, pag nakrak na natin lahat yung egg, isa-isa nating i-add yan dun sa may mixer. Parang ang tagal ng video, high speed ko na to. Fast forward na natin para makapunta na tayo sa dry ingredients. Next naman, itoong dry ingredients. Kuha lang tayo ng empty mixing bowl at sifter or yung strainer. Then, measure lang natin yung all-purpose flour natin. Make sure lang din natin na mag-sift tayo kasi may mga buo-buo talaga yung mga harina. So, yung flour natin, binibili lang natin siya sa bakery. Masyado kasing mahal yung mga branded na nasa mga mall or groceries. I-add na din natin yung baking powder tsaka iodized salt. Sift lang din natin para mawala yung mga buo. After that, mix mo lang yung mga dry ingredients para ma-sure na nahalo talaga, lalo na yung baking powder. Pwede na natin i-combine yung dry and wet ingredients. So, small batch at a time lang. Add and mix lang natin siya hanggang sa maubos yung dry ingredients. After nyan, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa isang container na may plastic wrap. Then, i-chill ko siya for at least 4 hours or overnight. Nilalagyan ko lang siya ng cling wrap para mas madaling kunin yung mixture pagka na-frozen na siya or na-chilled. Kasi ang ginagawa ko dyan, kinakat ko lang siya. Hindi ko siya ginagamitan ng ice cream scooper or nung mga tablespoon, gano'n. So, ang ginagawa ko sa kanya, nirorolyo ko siya. Tapos, gagamitan ko siya ng knife or scraper para mas mabilis. Hindi ko na nga na-i-video kung paano ko siya kinakat. Pero, may mga video naman ako nung binibake na. So, ito na nga yung pagbe-bake natin hanggang sa finished product. So, enjoy nyo na lang yung video. Bye! Ay, wait lang pala. Huwag nyong kakalimutan mag-iwan ng comment. Pa-like na din. Share. And subscribe! Huy, wala ka pang subscribe button. Huwag kang ano. Anyways, bye! Enjoy nyo yung video! Suggest din pala kayo kung ano yung gagawin ko kasi bored na bored ako dito sa bahay. Tapos magbibigay ako ng isang classic banana cake kung ano man yung mapipili kong gagawin ko. Yun lang! Bye!